yun na yun. Yo, what's up mga pare ko? Kamusta? Welcome back sa aking YouTube channel. Alam nyo na, pag nandito tayo sa harap ng camera ay wala nang ibang gagawin kundi manggatas at mamirata. Siyempre, gaya ng dati, bago ako mag-umpisa, gusto kong pasalamatan ng mga walang sawang sumusuporta sa akin. Mga sponsors ko na palagi nandyan, Gracia Worldwide kay Boss J. Chris at sa kanyang pinakamalupit na misi, si Madam Georgia. Shoutout po sa inyo, Boss Amo. 7-4 clothing, etong suot ko, ayan o, SF. Napakaangas ng two-tone na to. Kahapon suot ko yung red and black, ngayon ay gray and black. Napaka-solid. Maraming salamat, Papa Ethan Martinez Dominguez. Maraming salamat, Papa. I love you. Shinwear kay Kuya Mabagtingla at sa aking pinakamalapit na inaanak na si Shin Rojan aka Bosyo ng Mundo. Maraming salamat. Crown Manila kay Kuya Nico Manning. Maraming salamat Kuya Nico Manning sa mga solid na cup. Ngayon hindi ako nagka-cup dahil gusto ko fresh lang ang aking ulo. Egocentric kay Papa Joseph Aday. Maraming salamat Papa Joseph Aday sa mga solid na Egocentric shirt. Distinctive clothing kay Madam Alex Llagas. Maraming salamat Madam Alex Llagas sa mga distinctive na binibigay mo. Casa Coco Amadeo kay Boss Jason Yap. Maraming salamat Boss Jason sa mga solid na accommodation. Taka na, rhyming pa rin talaga. Yun, Gracia Worldwide nga kay Boss J. Chris, no? Nga pala, nagpadala sa atin. I-video natin yun mamaya. Yun. Na-shoutout na pala natin lahat, no? Itong 7-4 clothing. Yun. Mamimirata na naman tayo ng video. Alam nyo na, pag nandito na tayo sa camera na to, etong i-video reaction natin ay review nila Kuya Loon sa battle namin ni Plasma. Kasama niya ay si Jeloy Concepcion. Di ko siya kilala pero first time ko na panonoorin. Let's get it on. Okay, so yun nga. Andito na sa wakas si Jeloy. Nagkita na kami ulit at manonood kami ng sabi ni Jeloy gusto niya ng ng technical na battle pero entertaining. Tingin ko ito yung best na, hindi ko pa rin nare-review to eh. Hindi ko alam kung kailan to nangyari, pero feeling ko 1 year ago. Hindi ko lang alam kung saan event. Ito yung laban ni Jonas tsaka ni Plasma. Handa ka na ba? Ready na ako dyan, man. Let's do this shit. Shoutouts 3J, Sing Uprising. Nanalo ko ito si Plasma. Pinili mauna si Jonas. Tig-2 minuto dapat, pero lang tournament battle naman to. 5 ang hurado natin. Pakinggan natin unang banat, second side 12. Jojo. Sir Plus. Maraming salamat. Sir Plus. Sino po Intro pa lang, kupal na eh, no? punta rito para manood? Para manood? Gago talaga yun. Yes. Ganon sila. Nasahan ko talaga yan. Boss Arik, maraming salamat lagi sa pagkakataon. Alam mo bang hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon? Kasi Jonas lang ako. Jonas lang ako. Pero binigyan ako ng Plasma, mga chong. Isang alamat sa battle rap na kilala bilang sino ba yun? Ang tagal mo na sa flip top, hindi ka pa rin sikat? Ano ba yan? Ikaw lang ang kilala kong may followers na ayaw kang sundan. Side note, si Plasma hindi lang sa flip top matagal. Like, even before flip top, Talagang nandun na siya. nasa battle rap scene talaga si Parang inano talaga na gano'n matagal na talaga to si Plasma. Matagal na siyang hindi sinusundan ng followers niya. Parang gustong ganonin eh. Plasma. Nakakasabay ko yan sa mga battle rap events dati ng Ampon. Totoo si Plasma. Nung nireview ko yung mga battle dati, yung mga dating battle pa, puta, ang cute pa ni Kuya Plus doon, no? Ano pa talaga siya? Talagang baby pa. Kung narinig mo na yung Ampon, yung sila Enigma dati, dun din sila galing dati sa grupo na yun. Yun, absolute messages personified over noise. Yun yung ibig sabihin ng Ampon. Tapos sila dati yung nag-hold ng mga battle rap events. Like, naglaban din kami ni Datu. Di ko alam kung naalala mo si Datu yun. Nagkaharap din kami dun. And dati rin nagkaroon ng power show na naglaban-laban lahat ng mga... Dati kasi freestyle eh.
Di ba ngayon, written na Oo. meron kang 3 months, 1 month para maghanda. Para maghanda. Dati, pag may event, pag nandun lahat ng rapper, talagang, lahat kayo dito, akit sa stage. Tapos, freestyle. Ano Sagupaan, talaga, no? sagupaan. Ano no, classic yun, yung ganun. Puta, naabutan ko yun. Hindi pa ako purong rapper nun, dancer pa ako nun. Pero yun nga, naabutan ko yung ganun. Mag-freestyle kayo dun sa event. Naalala ko pa, mga kasabay ko nun. Si Mike Swift, si Decoy, si Crazy Kyle, si Jonan Aguilar, anak ni Ka Freddy, rest in peace, Ka Freddy Aguilar. Rest in peace. Tapos, si Plasma, nandun. Si Plasma, si Nothing Else. Kumbaga, tama yung sinabi ni Jonas, veterano na talaga to. Hindi lang sa flip top. Ano lang, fact lang. Tagal na pala, no? OG na rin yan. Diba? Sabi ko sa inyo hindi ako nagkamali Sinabi na ni Melos, ang tagal. Tama si John, ang tagal mo nang walang sumusunod sa'yo. Tagal mo na sa flip top, hindi ka pa rin sikat? Ano ba yan? Ikaw lang. Pero si Kuya Plus, kumbaga, syempre battle yan, kaya ako yung sinasabi yung ganyan. Pero si Kuya Plus ay isa sa mga dati hindi ko rin talaga siya masyadong pinapanood, pero nung sumali siya nung Isa Buhay tas sunod-sunod yung panalo niya, tinalo niya yung dalawang 3GS, si MZite at si Acer magkasunod. Puta, doon ako nag-interest na puta. Galing din pala. Kumbaga, ano rin pala yung Plasma. Ang kilala kong may followers na ayaw kang sundan. Ako, simple lang. Pero alam mong kakaiba. Di ako nagdudukot ng laman pero nakuha ko loob nila. Galing na. Pag eto naging mandurukot sa baklaran, matindi to. Magugulat ka na lang bigla, wala na yung kidney mo. Ang galing kasi inanuhan niya ng seryoso na kuha yung loob. Tapos kinambyo niya sa joke. Ng joke, no? Kasi minsan ginagawa ng iba, tad-tad, puro joke. Yung iba naman, sobrang seryoso. Kaya ang ganda talaga pag ina-alternate mo na kaya ni Jonas yun Kilala lang siya bilang komedyante, pero... Kaya pinupuri na naman tayo ni Kelons. Talagang nadadagdagan na naman ang ineriya para maging lalong tangahan, di ba? Parang, kaya ni Jonas yan. Talagang bobo lang yung batang yan. Hindi niya na talaga ginagawa. Sobrang capable niya maging all-around. Actually, solid nga yan. Mandurukot sa baklaran, matindi to. Saka si Plasma parang... Magugulat, simple Yun lang. kasi yung ano niya, yung mga parang... Horrorcore. Mga ganun. So, Dudukutin ko yung bituka mo, magja-jumping rope ako gamit. Mga ganun mga imagery. Pero alam mong kakaiba. Di ako nagdudukot ng laman pero nakuha ko loob nila. Yeah, seryoso siya. Pag eto naging mandurukot sa baklaran, Biglang patawa. matindi to. Magugulat ka na lang bigla, wala na yung kidney mo. ang ganda pa nung kinakapa niya. Kumakapa Ang pangit mo siguro ka, banding. Yung tipong nag-iinuman kayong magkakagrupo, ang saya niyong nagkukwentuhan, bigla siyang magbabagsak ng ulo. Gago. Parang Tangina tribal kasi neto, feeling niya horror siya. Horror ka? Ang ina no, ang kulit kasi na no. Kasi nagkwento ako. Pre, punang na solid yung nakarangan doon. Ang ina mo bag. Ilalapad, bag. Ano yan? Ano yan plus? Ang bag ko. Ang bag ko yan sa inuman, ulo. Tangina no, gago. Horror ka? Hindi ako matatakot sa'yo. Mas nakakatakot pang makita yung pinagkakautangan ko. Kasi sino bang matatakot dyan sa itsura mong ang kulit? Tignan nyo yung katawan, ang laki ng tiyan, tas walang puwet. Gago. Tignan nyo! Hindi ako Si Kelons, yung reaction ni Kelons dito, parang pinipigil yung parang pinipigil may mga gusto pa sabihin katawan, ang laki ng tiyan, tas walang puwet. Gago. Tignan nyo! Hindi ako sinungaling. Ganyan na ganyan yung katawan ng mga chismosa dun sa amin. Tapos gusto mo katakutan. Si Kelons, yung tama na makikita yung mukha ni Kelons, pulang-pula Hindi ako sinungaling. Ganyan na ganyan yung katawan ng mga chismosa dun sa amin. Tapos gusto mo katakutan ka dyan sa napili mong imahe.
Eh kahit si Lord natatawa nung ginagawa ka eh. Sabi ng Diyos, oh. Hawak pa eh. Hawak pa eh. Tapos ko na si Ang kulit ng reaction nung ano yun yan. Jelly ba yun? Tatawa siya doon sa hawak pa eh. Sabi ng Diyos, oh. Hawak pa eh. Hawak pa eh. Tapos ko na si Paulo. Dagdagan ko lang ng tiyan. Sa tiyan pa ulit. Huwag na sa puwet. Paano po si Andon? Kaya kung ako sa'yo, Ang tawag dito. Men, yan din yung parang ano ko sa battle rap, para siyang sa totoo lang, parang di ko kayang i-take yung lalaitin ako sa stage. Hindi, Parang mahirap ganun eh. siya. Kaya rin siya kaya siya popular dahil kung titingnan mo parang sa mababaw na pangunawa, parang tayo nagmumurahan lang itong mga to dito, ganyan. Pero hindi lang siya about dishing out eh. It's about receiving eh. Kailangan meron kang battle rap skin eh. Hindi pwedeng, hindi Yun talaga. nga eh. Galing no, battle rap skin. Maraming rapper na magaling pero hindi nila kaya yung idea na sinisigawan sila sa mukha, whether minumura ka ba. Hindi pa nga nagmamatter kung personals yun o hindi. Yung the fact na May gumaganon sa'yo na tao. ganong kalapit. Alam ko, si Ron Henley, hindi niya ayaw niya yung ganun. Si Glock 9, ayaw niya. Hindi nila Or ayaw. mapapaaway ka, gano'n. Iba siya eh. Kumbaga, Grabe. depende siya. Meron siyang sariling pinapasukan na consciousness para magawa mo yan eh. Para siyang no? Ano ba? Idol ko, respect sa mga lahat ng performance artist. Pero feeling ko, parang yan yung Pinaka-extreme. pinakamahirap siya eh. Kasi di ba, pag, kunyari, theater, actor ako, magkakabisa ako ng linya, gagawin nyo rin yun eh. Tapos, siyempre, parang acting ka, di ba, ng gagawin mo. Pero ang dyan, ang dami mong intindihin eh. Ikaw yung scriptwriter, ikaw yung director, ikaw rin yung actor. Tapos intindihin mo ba? Tapos kung yung Tangina o nga no. Nasa iyo lahat. Ang galing nun. gagawin mo. Pero ang dyan, ang dami mong intindihin eh. ikaw yung scriptwriter, ikaw yung director, ikaw rin yung actor. Tapos intindihin mo ba? Tapos kung yung script buhay mo. Tunay na buhay mo, hindi siya script Tangina, na ang galing ni Kuya fiction. Luns. Ang galing ni Kuya Luns doon. Oo nga, no, ganun. Tangina, ibang klase nga yung pag ano namin sa pagbuo namin sa sarili namin bilang battler, iba nga no. Kami yung director, writer, tas yung actor. Oo nga no. Lahat kami gaganap sa binuo namin, kumbaga yung pelikula naman, yung buhay namin, yung ano. Galing nun. Tsaka para siyang, intindihin mo ba yung mga audience na parang pagtatawanan ka, tapos iintindihin mo pa yung bukod sa yung sasabihin mo, yung sasabihin pa nung kalaban mo. Di ba? Tingin mo kung magaling ka mag-rap, kaya mo mag-battle rap, kaya mo tumanggap. Hindi, mapapaway ako dyan. Ang inang sagot dyan, no? Hindi, mapapaaway ako dyan. Ang ina, no? Simple lang. Kaya mo tumanggap. Hindi, mapapaway ako dyan. Kasi parang, di ba men, kunyari, sinabihan yung partner mo sa rap. Isipin mo pa yun pag uwi mo. Na parang, nakita ko Mismo. Yung mga sinabi niya na maririnig mo na masakit, isipin mo pa yung pag-uwi. hindi mo ako pinagtanggol. Parang ganun. So parang ako hindi ko kaya. Siguro hindi ko alam. Kaya ang gusto ko tanong sa inyo, paano yan men? Parang meron ka rin bang linya na, ay wag naman to. Parang ganun. O, tropa ko to eh. Parang ganun. Yun, kaya yun yung dahilan kung ba't ayaw akong lumaban sa mga tropa. Okay. Dahil yun nga, sinabi ko dati, either masasacrifice mo dun yung quality ng battle or yung pagkakaibigan nyo eh. So Pipili ka lang. pag ganun men, may konting kagat talaga yun. Kahit battle lang. Pag pumersonal, parang ganun. May konting Depende kasi kung paano mo titingnan eh. Sa akin kasi tinitingnan ko this way eh. Kung ano man yung sasabihin mo, it says more about you than the other person eh. Kung ilo-low blow mo siya ng sobrang ganito, alam ba,
gagawa ka ng linya about sa anak niya o sa ano. May sakit. O, mas harmful yun para sa'yo eh. Sa sarili mo. Sa nagsabi eh. Hindi naman dun sa sinabihan mo eh. Mukha lang na ano, parang astig ka o ganyan-ganyan. Pero pag nag-age na yung battle and ano, hindi mo kasi alam, tulad dati, si Eminem, pwede niya sabihin yung mga F-word, yung mga ano, noong 2002, nung lumabas yung Marshall Mathers LP. Pero ngayong after 2020, nung nagkaroon na ng mga cancel culture. Di ba pinanood na siya, hindi na siya ano eh, parang hindi siya nag-age well eh. Di ba? Gets. Merong mga times na astig siya pakinggan dahil ganito mo siya sinabi, pero yung shock value, it only takes you so far eh. Parang hindi naman siya parang extent, no? amazing for 20 years eh. Tama. 'Di ba? Parang yung ano pa rin, yung artistry pa rin doon kung paano mo binuo, kung ano yung rhymes na ginamit mo, paano mo in-execute. Yun yung magsistay sa tao eh. Hindi naman yung pagka extreme na parang dahil kahit sino naman pwede. Ano, napakatalino talaga nito ni Gerlons. Pwedeng magmura, pwedeng mandamay. Mamersonal. O hindi siya mahirap gawin eh. Kumbaga, pero kung magawa mo siya ng solid, kumbaga sobra intricate, parang nadadagdagan ba? Parang ganun. Parang sige na nga, pwede na. Parang ganun. depende siguro siya. Hindi siya ano eh. Ganda ng binuksan topic ni Jelloy. Hindi siya parang black and white. Black and white, tama. Okay. Parang case to case basis siya lagi eh. Pwedeng, tangina, ang angas nun, pero worth it ba yun sa... Para doon. Halimbawa, may sinabi ka about a certain group of people na dahil gusto mo maging controversial, parang along the, yung mga darating na buwan at taon sa karir mo, tingin mo ba hindi ka maapektuhan nun? At tingin mo sa susunod na battle mo, hindi yun gagamitin laban sa'yo. Laban sa'yo. Diba? So, kailangan maging maingat ka din eh. Ano rin talaga siya eh. Chess talaga. Chess siya, chess. Gets. Okay. Ulit. Huwag na sa puwet. Kaya kung ako sa'yo, Plasma, magbago ka ng estilo. Kesa manguha ka ng laman, magbawas ka ng kilo. Niyaya na to dati ni Apok mag-gym, kaso nga lang to, sablay. Habang nagbubuhat siya ng dumbbell, may burger siya sa kamay. Sinubukan na rin niyang mag-jogging. Hindi rin nakatagal. Puta, bigla-biglang humihinto pag nakakakita ng inasal. Di ba nagsumba ka na rin? Kung ano na pinagsusumbok, no? Tapos di naging effective. Putang inan to, sa kada 8 counts umiinom ng soft drinks. Ngayon, alam nyo ng lahat kung bakit siya ganyan. Panay dukot ng laman ng kanyang napiling paraan. Di niya kasi makuha yung pangarap niyang kisig at timbang, kaya dinaan na lang sa pagkata yung inggit niya sa katawan. Kaya ako sasabihin mo sa amin na yung estilo mo, technical. Alam mo kung ano masasabi ko dyan, plus, typical. Parang lugaw lang nga kung susumahin yan at sumatutal, lalagyan lang ng laman para masabing espesyal. Kaya niya talaga bars and jokes eh. Bubuti mo na naman loob ko at ipakita mo sa madla lahat ng mga natutunan mo sa paglilinis ng isda. Ang ganda. Ang ganda ng dulo. talaga si Jonas. Ang ganda ng dulo. Ang ganda ng dulo, ang ganda ng simula. May mga ano rin siya, yung sa gitna yung hindi ko kailangang mandukot ng para makuha yung loob nila, di ba? Yung mga ganun niya. Tapos, clowning eh. Kinlaw niya talaga si Plasma hanggang sa... Pag ganun, itsure, yung walang puwet. Gago. Gago si Gerlons. Paano sa itsura? Pakinlaw na yung pati si itsura eh. Yung walang puwet, ina gago, no? Clowning eh. Kinlaw niya talaga si Plasma hanggang sa... Pag ganun, itsure, yung walang puwet. Gago. Kasi sabi niya, tignan nyo. Tignan nyo. Parang... Ginong exhibit. Exhibit A! So pag ganun, men, kunyari. Gago si Gerlons. Kinama exhibit eh, no? Ang ina, gago kayo dito. Tignan nyo. Parang... Ginong exhibit. Exhibit A! So pag ganun, men, kunyari kanina, may yung
Yung parang ginagawa niya na nagwo-workout, tapos ganito. May ano ba yan? Parang hanggang ilan lang yun? Sa akin, Kunyari, okay lang dalawa, yun. parang gano'n. Okay lang yung mga banat niya na yun na parang medyo ano lang, filler. Filler para Okay. sa akin yun. Parang comedic siya, pero hindi ako masyadong nagalingan sa rhyme. Parang okay lang. Mas gusto ko yung mga non-generic na ano eh. Oo, yung parang biglang lumiliko na ano. Kasi Yun din dun talaga ako mahina rin eh. Hindi ako talaga pagdating sa jokes, gusto ko ma-deliver ko lang siya ng jokes. Baga, hindi ako talaga siguro pag nagra-rhyming lang talaga ako ng solid sa 4-bar setup. Pero yung kailangan ko pa talagang aralin yun, no? Kailangan makapag-jokes ako ng solid yung rhyming. Kailangan ko talaga yun. Kailangan ko mag-adjust. yun, parang pwede mo sabihin din kahit kanino yun or sa kahit sinong medyo heavy set na ano, pwede mong sabihin. Mas maganda siguro kung mas personalized. Galing ni Kuya Luns safe na no? Yung heavy set. Di ba? Siyempre, pag iba niya, kailangan sabihin sa mga matataba. Ano sa kanya? Heavy set. May mga may mga way talagang antamis pakinggan pag si Kuya Luns yung nagsabi. Siya. Like, mas specific kay Plasma. Mas custom made kasi mas nakakatawa. Nakakatawa tsaka mas Or impressive. mas effective, no? Mas Mas effective. impressive siya. Yeah. Pero malakas na round 1 yun. Kumbaga, coming from Jonas. Oo. Dahil kung bars at jokes lang, parang parehong meron eh. Si Plasma kilala natin to as mas seryoso, mas dark. Pero, may mga battle si Plasma na tinatry niya rin mag-comedy. Joke. Yun ang kinaganda nito eh, dahil style clash siya na kilala yung... Parang both ways. Both ways sila, pero kilala, ano ba, si Jonas, kaya niya pareho, bars at jokes, pero kilala siya sa jokes. Ito naman si Plasma, kaya niya rin eh, nagbabars and jokes din naman siya. Pero mas kilala siya sa, siguro sa mga violent imagery, mga... Yun yung, dun siya magaling eh, mga... Yun nga, gaya na sinabi ko kanina, yung mga jumping rope ng bituka. Ganun yung mga linya niya eh. Sige. Style breakdown din yung ginawa ni Jonas sa round 1 na, ito yung sasabihin mo, Gagawin no? mo, Ito yung gagawin mo. So, malaki rin epekto kung sino una, no? Parehong may advantage at disadvantage. Pag nauna ka, ikaw yung magsiset nung mood, ikaw yung magsiset nung pace o nung tone. Pati pacing pa pala, no? At pag nauna ka, pag nauna mo sabihin yung halimbawa, reference about sa bungo or ano, tapos Sinabi niya, nauna na siya sa round 1. Ngayon, pag meron kang ganun, tapos... Medyo diffuse na siya. Bawas na yung ano mo. Sige. Ang kinaganda naman, pag ikaw yung pangalawa, Makapag-rebat ka. maliban sa recency bias, kasi ikaw yung huling maririnig eh. May ganun siya na side eh, na ikaw yung huling maririnig ng judge, ikaw yung huling maaalala. So, meron din siyang advantage sa ganun eh. Saka wala nang chance yung kalaban mong bumawi. Paghuli ka, no? So, bagay. So, pipili ka na lang kung... Kaya ako, iniisip ko, dapat game yung material mo, whether mauna ka or hindi. Hindi. So, hindi ka pwedeng gumawa ng solid to pag nauna ako. Hindi. Dapat whatever happens sa coin toss. Kasi minsan, yun na yung nagdidikta minsan ng winner, lalo pag parehong magaling yung naglalaban. Minsan yung recency bias yung nananaig na parang parehas magaling pero mas naalala ko to dahil ito yung huling nag-grab. Lang no? Ang hirap niya. Sa bagay. Pag nangyari na ikaw yung nauuna, dapat ikaw yung mas memorable eh. Dapat matalo mo yung ano niya na parang dapat hindi maalala kahit siya pa yung last na nag-rap. Dapat yung sa'yo pa rin yung naaalala. Parang malupit pa rin. Malupit pa rin. May mga ganun kasi na parang huli na to siya pero mas nanaig pa rin yung, kumbaga, mas maalala mo na mas maingay yung crowd doon. Ikaw din, mas maalala mo na mas marami kang napakunot yung mukha mo na linya. Gets. Spatan natin yung round 1 ni Plasma. Sige. Yun, bali tatalon tayo sa Tatalon tayo sa rounds ko. Ito kasi ang gusto ko lang pakinggan, yun nga,
Kaya ko lang siya video reaction. Gusto ko yung kung ano yung mga mapupulot kong ideya sa sasabihin ni kay Luns sa rounds ko. Sagad. Hindi pa nga nagsisimula yung pelikula, nakapikit ka na agad. Pagtapos ang palabas, mag-aangat. Talagang Horrorcore. ano parang kasi yun yung Nakabawas yung sa tae, no? Parang feeling ko nakabawas siya eh. Sige. This month, join XM's biggest promo ever. We're celebrating 15 years of award-winning. Sige. Ululi, no? Ang layo ng mga sinasabi. Horrorcore tapos yung 4-bar setup, tang ina nagtapos lang sa tae. Ano nakakatakot doon? Ayun, inano niya. Kadiri yun. Kailan to? Okay. Ha! Yari ka sa akin. Nirebat niya. Yun siya sabi ko kanina Nakuha eh. niya nga, no? Nahuli niya, no? Nahuli niya pero hindi gaya nung ine-expect natin na sa tae, horrorcore Horror ka ka. pala, dapat kaya mo lahat. Pero na ano niya, na-clock niya, napansin niya yun. Iba lang yung angulo na tinumbok niya kung bakit niya binash yung ano na yun, part Tapos na lang yun. sa tae. Ano nakakatakot doon? Kadiri yun. Uking inan to. Ha! Yari ka sa akin. Pansinin yung ilong ni Plasma. May plus pa. Grabe, nakakatakot. Pag eto nangulangot, buong kamay niya nakapasok. Sobrang laki ng ilong nito. Pag sumigaw ka ng ganto kalapit, may echo. Echo! Walang boses eh. May echo! Pag sumigaw ka ng ganto kalapit, may echo. Echo! Anong boses? Sumayad ba eh. Sumayad ba ng Hindi sa pagmamayabang at hindi rin sa panggagago. Hindi kagandahan yung ilong ko, tol, pero pantao. Yung sayo, wala nang lunas dyan. Hindi naman kasi ilong yan plus prutas yan. Si Kuya Smaglas, pag naka-side view, medyo matangos. Eto, pag naka-side view, hippopotamus. Medyo matang. Alam mo yung ilong mo sa unang titig? Pangsisig. Men pag ganun, sorry anong nauna doon? Alin? Hippopotamus, medyo matangos. Gandang tanong nun, no? Oo, kasi pag mga ganun, syempre mauuna ron yung hippopotamus eh. Sisipan ko na lang siya ng rhyming. Hippopotamus. Pwedeng, kasi yun eh. Kasi ang isipin mo muna yung nakakatawa eh. Tapos yung rhyming. Hippopotamus, medyo matangos. Ano ba mga rhyming nun? Tingin mo. Doon ako nahihiwagaan minsan. Pag punchline kasi, mauuna mo talaga maisip yung gusto mong sabihin. Like, mismo. Yun, yung hippopotamus. Pero feeling ko sa pagkasulat niya noon, nauna niya naisip yung Hippopotamus. Paisip siguro. Pwede kasi nagkataon lang na nag-rhyme ng hippopotamus sa medyo matangos eh. Kasi merong mga, yung talagang gusto mong sabihin. Halimbawa, yung nag-battle kami ni Plasma, gusto kong sabihin na yung ilong niya mukhang hood ng Volkswagen. Okay. Diba? So, ang sinetup ko doon, ni-rhyme ko yung hood ng Volkswagen sa ang cute ng boss natin. Parang, Okay, ang cute ng boss natin. Tinan mo yung ilong niya mukhang hood ng Volkswagen. So, nauna ko naisip yung punchline. Sinet-upan ko lang ng something. Na dito kasi parang malalaman mo kasi dapat kasi yung punchline mas mabigat talaga siya dun sa setup eh. Pero dapat yung setup makakuha na agad siya ng reaction. Oo, ng parang gets. So yung ginawa niya, sabi parang pag naka-side view, Medyo matangos. Hippopotamus. Pwedeng naisip niya muna yung hippopotamus, pero doon ako nahihiwagaan kasi parang, okay, paano nangyari yun? Yung mga ganun na sumasakto. Yun nga eh, gaya ng sinabi ko, yung mga rhymes, mga beautiful coincidences. Nagkataon na ka-rhyme ng medyo matangos yung hippopotamus. Pwedeng ganun eh, kasi minsan pa nagsusulat din ako. Halimbawa, may naisip akong punchline.
syempre lagi mong ina-number 2 yun, di ba? Tapos yung number 1 mo na bara yun yung setup. Pero minsan yung maiisip mo na number 1 na bara, hindi naman mas lagi. maganda pa. Minsan nagiging mas mabigat siya dun sa punchline. So ginagawa ko, binabaliktad ko siya eh. Okay. So halimbawa, eto, pwede mo rin baliktarin eh, na halimbawa kung inuna may hippopotamus, yung ilong mo, mukhang hippopotamus. Buti pa yung kay Smaglas, medyo matangos. Gets. Pwede rin siyang ganun eh. Pwede mo rin siyang pagpalitin. So, ano talaga siya the best words in the best order eh. So, pag magsusulat ka, maraming trial and error eh. Na pwedeng itry mo na ito yung punchline, ito yung setup, pwede mong baliktarin, itry mo sa mga tropa mo. Ano yung mas Parang mas effective at saka ano yung mas parang hindi predictable. Na parang ganun ko rin siya chine-check eh na hindi mo rin kasi alam eh. Minsan kasi matsatsambahan mo eh. Minsan kailangan mo talagang karatihin eh. Depende. Astig. Sige. Pag naka-side view, hippopotamus. Alam mo yung ilong mo sa unang titig? Pangsisig. Sisigam mo. Kapal eh, oh. Kapal eh. Kaya hindi ka nakakakantot eh. Hindi ka pa nakakatikim. Ano sabi? Tangina si Kuya Lons, sinitignan yung reaction ni Kuya Plus eh. Sama ni Kuya Lons dito, masama. Kapal eh. Kaya hindi ka nakakakantot eh. Hindi ka pa O nga, no? nakakatikim. Gano'n nga si Kuya Plus. Ano sabi? Parang, yun yung akala mo. Ganun yung ano niya eh. Non-verbal reaction niya eh. Tingin nga, hindi ko nakita eh. Pangsisig. Yung may reaction niya. Kapal eh, oh. Kaya hindi ka nakakakantot eh. Hindi ka pa nakakatikim ng kiki? Ano palang silbi ng burat mo, Plus? Labasan lang ng ihi? Eh di paano yan? Puro ka na lang jakol. Tatawa sa sarili. Sayang naman pala yung pinagmamalaki mong tsupon. Oh, virgin pa to si Plasma. At alam nyo ba, yung una niyang niyaya ng sex, pinsan niya pa. Tapos kung makapagkwento kay Ninong Benji with action pa talaga, may nagalaw daw siya nung Valentine's Day, savings niya pala. Ang galing. Hindi ko galing na. saan yun. Ginalo savings. Hindi ko medyo nagustuhan yung pinsan kasi parang walang masyadong creativity. Pero yung follow-up niya, lakas eh. Ang galing, no? Naggalaw mo savings Kwento nga. kay Ninong Benji with action pa talaga. May nagalaw daw siya nung Valentine's Day, savings niya pala. Galing nun. Napaka-creative. Yun pa pala, Wala pang nakagamit ng laro na yun na naggalaw. ipon Ako mo. pala nga nakachamba. Double meaning. Ako pala nga nakachambang gumalaw, di ba? Ako pala nga nakagalaw. Nung naggalaw. Galing nun. Alam mo kung bakit walang pumapatol sa'yo, Abno? Pag nanligaw ka, bulaklak dalhin mo, wag bungo. Bungo. Hindi ka talaga sasagutin ng mga babae, tanga ka. Nagyayaya ng stroll tapos karo yung dala. Tara. May ganun pa. One time sinubukan na itong kumuha ng pokpok sa Cubao. Sabi niya sa babae, Miss, pwede ka ba? Sabi ng babae, Boss, pas kami sa Kalabaw. May ganun pa, puta. Kita mo? Pati babaeng bayaran ayaw kang tanggapin. Ikaw pa babayaran ng babae, wag mo lang siyang galawin. Gagi. Ang inantawa yun. Unang ngiti yan. Grabe pala yung sex life mo, Plus. Puro kalungkutan. Siguro nga, yung burat mo nakatadhana lang sa unan. At alam nyo ba kung ano pa yung talagang nakaka-heartbreak? Kung sino pang humuhorror, siya pa yung walang soulmate.
Soulmate, okay. Parang ano lang, no? Parang same lang yung lakas ng round 1 at round 2 ni Jonas. Parang, yeah. Tsaka yung approach. Parang yung in-offer. Parang ganun din. Parang ganun. Hindi siya humina, hindi rin siya lumakas. Parang ano lang siya. Pag ba ganun, men, okay din ba kung parang, oy, second round ko, ito naman yung approach ko. Iba naman, parang ganun. Oo. Usually kasi yung second round, yung pinakamahihina eh. Pagka-battle. Pag battle kasi, syempre yun yung nasa gitna eh. Yung round 1 kasi yung una naririnig, round 3 yung huli. So usually talaga, pag may 3 rounds ka, may isa kang round dyan na feeling mo, ito yata yung pinaka... Parang nagpapahinga ng konti, parang ganun. Or hindi, parang matitimbang mo eh, na parang, ano to parang, ito yung, kumbaga pinaka-payat dito sa tatlong to So, minsan, yung tendency nung iba, doon nila nilalagay sa round 2 yung ano nila, weakest round nila. Ako naman, ginagawa ko, nilalagay ko rin doon sa round 2, pero nilalakasan ko yung round 2 ko. Round 2 ko yung pinakahuli kong ini-edit. Yung round 2 ni Kuya Luns kay Tipsy D, putang ina nun. Yun ang sumira ng ano. Yun ang tumapos sa battle para sa akin, round 2 ni Kuya Luns. Yun, yung sa Nakaw Angle, putang ina, grabe yun. Okay. So, anuin mo pa siya? Pupuliduin mo pa? Pupuliduin ko pa dahil alam ko, meron na akong knowledge na ito yung pinakamahina akong round. Tapos so, baka ganun din yung kalaban mo? Oo, baka ganun din. Kasi yung iba talaga, kakanood ko rin ng Break It Down, nakikita ko na parang, nakaka-film ko ng Break It Down. Kumbaga napapanood ko siya o na hindi lang relax. Di ba, minsan manonood kang battle, play mo lang siya sa background, di ba? Parang passive watching, passive listening. Pag ganito kasi parang nakikita ko rin talaga na, ganito pala yung tendencies ng bawat MC na nagme-make sense naman dahil... Totoo. Dati ako, gano'n, nanonood lang din ako. Pero yung nagre-review na ako, tapos ang dami ko nakikitang putang ina, sablay pala yung gano'n. Doon ko na ano. Pero iba pa rin eh. Pag sumalang ka, pag bumatil ka, iba pa rin eh. Siyempre, human nature. Alam naman natin kung saan natin itatago yung mga... Solid mo pa na. Kasi kung yung pinakamalakas na round, talagang sa round 1 mo talaga ilalagay para talagang yanig na yung kalaban. Round 1 pa lang. Parang, intimidated na, no? Intimidated na eh. Tapos round 3 din, kailangan mo rin yun para sa judges. Ender, no? Yung pang-ending mo. Kaya yung round 2, ihahabol mo talaga siya eh. Dahil, alangan naman ilagay mo na round 1. Ano ba, meron ka mahinang round, lalagay mo sa round 1, edi ano na agad yung mga ano dun, turn off na agad yung tao sa'yo. Lalo na kung yung kalaban mo, yung round 1 nilagay sa round 1 yung malakas niya na round, di ba? Yung ano mo tol, kanino to? Kay Aklas. Ano mas gusto mo? Round 1 mo o round 3? Kay Aklas. Kasi parang last ng round 1 nun eh. Doon ka nag-ano nung ano eh. Parang... pero round 3 kasi, dami ko ring ano dun eh. Ganda rin nun eh. Jokes. Marami rin akong jokes dun eh. Yun nga yung... Parang Pompiang, no? Round 1 tsaka 3. Tapos sa round 2 naman nun, iba din yung ginawa ko sa round 2 nun. Yung ginawa ko kasi dun, parang pataas siya eh. And para sa akin yung round 1 yung para sa akin round 1 yung pinakamahina dun eh. Okay. Kaya ako dun nag-costume eh. Mahina pa kay Kuya Luns yun. Gets. Kaya ako dun nag-costume dahil hindi siya punchline driven na round eh. Ano siya eh, theme driven siya eh. Parang... So kaya siya naging... Gets. Kaya siya naging... Ganun din yung kay nung naglaban kami ni G-Clown eh. Yung part na may clown, yun yung pinakamahina kong round eh. Gets. Para kumabit siya dun sa ano ko eh. Dahil yung mga punchline ko nandun pa sa second round at sa third round eh. So kailangan mo talagang hindi lang yung punchline. Kumbaga dapat overall mo siya titingnan dahil hindi naman lahat dun lang nakatingin eh. Iba't ibang tao sa iba't ibang direksyon nakatingin eh. So yun, tinatry ko lang i-cover lahat ng bases. So kung yung, kumbaga pwede mo rin sabihin na pwedeng hindi masyadong malakas kung may tema. Kung hindi, pwede mo siyang gawing malakas. Kailangan mo siyang
i-reinforce talaga na parang maging na lumakas siya. Halimbawa, tema yung ginawa ko kay Aklas, pero saktong-sakto sa kanya dahil about sa imbis na tawagin ko siya na addict lang, kumbaga natatanggalin ko yung bisyo mo sa katawan mo, parang subconsciously yung mensahe na sinasabi mo na addict ka. Kumbaga nasa third round pa yung mga mukha kang microscope, lamok pag sinilip sa microscope. Kumbaga yun na yung punchline, pero yung ganun na atake, iba siya eh. Kumbaga, sa creativity pa lang, ano na eh, parang, at sa originality, parang wala pang, ano eh, nung naisip ko yun, wala naman akong peg eh. At saka siya, wala naman siyang, kumbaga, damit. Wala siyang costume. Ikaw yung nagbigay sa kanya ng, parang nang nangyari, ikaw yung nagbigay sa kanya ng iisipin ng mga tao na mukha siyang sinaniban. Parang ganun eh. Okay. Yun din pagkapanood ko sa mga nakaraang battle niya na, tangina ganito, itsura nito pag magbabattle kami. Ano kaya ako magpari ako? Tangina, wasakto. Okay, diba? Lupit-lupit ni Aklas din. Iba yun, puta. Astig. Shoutout kay Philip Ching! Idol. Lupit. Okay, round 2 tayo. Round 2 ni Plasma. Tatalon tayo sa round 3 ko. Tangina, tinatalunan mo, boss ah. Siyang, kung gagawin mo yun, ano na lang siya eh. Embellishment na lang siya, ano na lang siya eh. Disenyo na lang siya. Kumbaga dribble. Wala naman score yung dribble eh. Diba? Parang ganun siya eh. Gets. Okay, round 3 tayo, round 3. Sayang yun. Sayang. Jonas pa rin yun. Oo nga eh. Hindi ako galit sa horror core, tanga. Di ka naman kasi nakakatakot, nakakatawa ka. Gagong puta. Puro na lang daw ako ilong. Papalit ka. Papalit ka, hindi ko nagagalawin yan. Puro ilong. Ilong. Ang ilong ay kailangan na... Pag ba ganun, Tol, sorry, may tanong lang ako. Pag nag-choke ka, Time to relax. Nissan Butter Coconut. Nissan Butter Coconut. Nag-choke ako. Kailangan medyo, ano mo ba yun? Parang, pwede ko nang hinaan to ha. Parang ganun. Yung next ko. Ano yung sabihin hinaan? Or kunya nag-choke yung kalaban ko. Mas nagiging ano ba sila na, basta matawid ko to, sure win tong round ko. Di tsaka nakakaano rin yun ng energy kasi. Pati yun sa'yo? Oo, mahahatak yung energy mo eh. Lalo na nung example yung naglabang kami ni Balakid, nag-choke siya ng 2 round. Tapos yung isang round niya, kakasimula niya pa lang. Pinrestyle na lang ni Kuya Lunsio yung round 3. Niya na agad sa akin. So wala pa akong time mag-internalize na parang tangina ako ulit. Nag-give up ka na. Ulit? So ginawa ko, nag-freestyle na lang ako ng buong 3rd round. Hindi ko na rin na-spit yung rating ko sa kanya na parang... Kaya pala iba na di-disappoint sila. Kapag ka nag-choke yung kalaban. Oo. Parang nakakagalit. Nakakagalit parang yun. bad trip ka naman. Kala ko... Tinatanong nga ako dati kung may time na ba doon na napikon ako sa battle. Napi ko, meron. Yung battle namin ni Zaito na hindi siya naghanda. Okay, yung pala yun. Nung nireview ko, sabi ko parang napikon si Kuya Luns doon yung pala ang dahilan. Kasi pala, hindi pala naghanda si Kuya Zait. Match kami. Sabi ko, pinromote pa natin yun ng may mga video pa. Hindi ka na naman naghanda. Nagsusorry ka na naman. Parang, imbis na mainis ka dahil sa mga sinasabi sa'yo, mas mainis ka pa dahil sa mga hindi sinabi sa'yo. Parang, magmumukha tuloy, parang lumabang ka sa mahina. So minsan, mas lamang pa yung bad trip mo kaysa sa parang, okay, panalo na ako dito sa round na to. No, kasi bad trip ka, parang... Bad trip ka kasi maapektuhan yung views ng battle mo eh. Okay. Tama. Na parang, sino manonood niyan na... Siyempre, isi-skip rin yung part Gaganon mo na yun. Tapos magmumukha kang pumatol sa mahina. Diba? So may ganun kung MC ka na talagang you take pride in your craft. Gusto mo talaga na malakas yung kalaban mo na hindi magchochok. Tsaka pag malakas yung kalaban mo ending,
yung kunyari ender niya malakas, hype ka din. Oo, hype parang, ka. Let's go, parang gano'n. Okay, gets. Lalabas din yung 100% mo. Parang bawi ba? Kaya pala, bawi. Di ba? Sinisigaw ng mga audience, bawi. Gandang tanong nun. Gets. Ano, tuloy natin. Sige. Puro na lang daw ako ilong. Papalit ka. Papalit ka, hindi ko nagagalawin yan. Puro ilong. Ilong. Ang ilong ay kailangan natin sa buhay para tayong mabuhay kahit saan tayo mapunta. Pero pag ang ilong mo ganyan, parang sinabi mo namang ikaw lang ang may karapatang huminga. Pwede ba? Hindi, joke lang. Spoken? Spoken, ina mo. Seryoso na. Ngayong round 3 na, pag-usapan naman natin yung uprising. Total, nandito na tayo sa dulo. Si Kelos napangiti agad eh. Pag sabing uprising eh, lagi niya inaano ko daw mga uprising. Hindi naman. Battle lang yun eh. Usapan naman natin yung uprising. Total, nandito na tayo sa dulo. Suriin natin kung talaga bang turing nyo kay Enigma ay kapatid at kagrupo. Kasi mahal nyo ba talaga si Arik? Ngayon sumagot ka, tol. Bakit nung panahong sinisira ni Akata at ni Apex si Enigma, puro 3GS pa nagtanggol? Si Kuya Shernan, si Enzyte, si Pistol, si Lipcram, silang 4 lang lintik. Ang bumoses ng mga wala kayong inek. Buti pa si Kuya Apo kahit papano kay Akata nakipagdaragan. Pinatunayan niya sa sunugan na yung flip top kaya niyang tayuan. Ikaw, ang laki-laki mong oso, wala kang ginawa. Ang laki-laki mong oso. Ang laki-laki mong oso, wala kang ginawa, hayop ka. May pa-horror-core ka pang nalalaman, takot ka naman pala. Oo, takot tong hayop na to. May pa-horror-core ka pang nalalaman, takot ka naman pala. Ano sasabihin mo? Mga squatter kasi kayo kaya sanay kayo sa gulo. Ay, di okay lang pala kung panin si Arik. Ang importante, professional kayo. Tol, nasa battle rap tayo. May karapatan kayong kumibo. Dito sa flip top, walang edukado. Pare-pares lang tayo ng tayo. Kaso to, walang ginawa. Kukin ang inan to. Kahit nag-post ka man lang sana sa Facebook lang, sa lahat ng mga umaaway kay Arik, mamatay na kayo. Kaso wala eh. Ano nga naman aasahan nyo kay Plasma? Wala naman. Sa battle nga yung horrorcore, ginagawa lang katatawanan. Oo, sa uprising, ikaw lang pinakatanga. Malakas ka lang sa battle pag bubuhatin mo na. Oo, ikaw ang tagabili ng uprising pag may inuman. Tagabuhat ka lang ng case sa tagaluto ng pulutan. Tagahugot ng tinga ni Sayad pagtapos magkainan at tagasuklay ng buhok ni Arik pag di niya natalian. Tagadukot ng kulangot ni Balakid pag may nalimutan. Tagahugot ng ice pick ni Tweng pag may suntukan. Tagahatid ng sabon kay Spade sa pandisalan. Pandisalan. At dakilang kakwentuhan ni Kuya Dennis ng Kalibugan. Ganun ba? Alam niyo ba kung bakit nakapasok to ng uprising at ampon? Nakitaan kasi siya ni Arik ng malaking pantalon. Gago. Labo. Tapos matabang weirdo. Yan ang mga gusto ni Bossing. Dapat pangalan na ng grupo nyo, Upbonjing. Pero seryoso, malaki talaga respeto ko sa uprising. Magmula pa noon, mga alamat na sa flip-top na aktibo pa rin hanggang ngayon. Nag-aambag at nagbibigay sa mga bagong henerasyon. Palakpakan natin sila mga chong. Joke lang yun, pakyo ka pa rin ngayon. Tangina nangupal sa stage, no? Ano ba yun? Round 3 ni Jonas. Okay. Ikaw, sino gusto mong comment ka muna? Hindi, ako parang yun nga, parang feeling ko dahil Nag-joke si binigay na niya. Okay. Parang, nga parang feeling ko weakest round ni Jonas din to eh. Ganun.
medyo inano na lang niya, no? Winner na lang. Parang ganun. Winning na lang siya. Parang gano'n na lang eh. Sige, pwede na to. Parang ganun. Pero may mga nakakatawa pa din. Hindi mo naman mawawala kasi kay Jonas yung performance niya. Yeah, actually siya yung... Yun yung may mga battle rapper akong pag nakita ko sila sa thumbnail. Yun, no? Parang, okay to. Mapapaklik ka kaagad. Kasi parang alam mong hindi sila pupunta ng hindi handa. Actually, malakas siyang parang maganda siyang batayan na parang, okay, to kunin na. Parang ganun. Di ba? Kanina first and second round, feeling ko pantay lang yung lakas ng ni Jonas. Medyo nag-dip dito sa dulo. Sa dulo. Pero gaya nga na sinabi mo yung observation mo na baka dahil din nag-choke si Plasma. 'Di ba? Yung pinanggalingan na round kasi, 'di ba, parang naputol lang bigla si Plasma. So pwedeng ganun or pwedeng dito niya nilagay sa third round yung pinakamahina niya. Gets. Kasi lakas ng first tsaka second in terms of writing. Andun pa rin naman yung performance sa round 3 pero bawas na yung sa sulat eh. For me lang naman. For me. Like from a writer's perspective. Yeah. Wala akong alam dun sa... yung mga nanonood, fan lang ako ha. Hindi, yun nga maganda dito eh. Talaga eh, hindi naman namin pinipilit din na kung ano yung point of view ng battle rapper. Yun din. Kasi ako, tinitingnan ko rin yung point of view ng fan lang. Dahil nagki-cater din ako dun eh. Hindi lang din ako nagki-cater dun sa So, importante din sa akin yun kung ano yung POV ng casual battle rap fan. Kaysa talagang mga battle rapper talaga na ginagawa talaga to. Kaya ako nga gusto ko rin pinapanood yung battle, yung mga audience, kayo. Gusto ko yung panoorin kasi parang... Yung reaction, no? Gusto ko makita kung paano mag-react yung talagang mga nag-rap din. Paano, yung sa kanila. Totoo. Yung malakas tsaka sa hindi. Parang... Ngayon, mas natutulungan ka nila na parang ikaw rin, yun na rin yung malakas sa'yo, parang gano'n. Hindi kasi siya eh, para siyang ambagan ng lahat eh. Kumbaga parang nag-aambag kayong lahat sa isang malaking library na basehan yung lahat. Na nag-aambag yung battle rappers, nag-aambag din yung audience, nag-aambag yung organizers. Kumbaga, siya eh, everyone can learn from everyone eh. Tama. Diba, matututo yung audience sa technical na parts at yung mga battle rappers man matututo sila sa like how to communicate na paano nila mas effectively ipapatawid yung mga punto nila, yung mga jokes nila na naiintindihan pa rin ng mga tao na hindi masyadong selfish na magpapaka-artist ako, bahala kayo kung maintindihan nyo to. Hindi. May part pa rin na kailangan mong magpaiwan para doon sa mga tao eh. Kung artist ka talaga, di ba? Dalawa yung iisipin mo eh. Hindi lang yung sarili mo na... audience, no? O na parang, hindi, bobo kayo dahil di nyo ako naintindihan. Hindi, ikaw yung bobo nun. Dahil hindi mo sila na... Hindi mo yun na-anticipate na Di, tsaka hindi mo na-communicate sa lahat. Kumbaga, okay. Actually, ganun din siya kahit sa art. Parang ganun nga siya. Kailangan mong isipin din na, alam mo yun, kumbaga yung iba, first time pupunta sa exhibit, or first time makakita ng work mo, parang ganyan. Totoo. So, kailangan nga isipin mo rin yun na parang... meron kang mga piece na para sa first timer. Diba? Meron ka rin mga piece na parang, alam mo na iba yung pag-appreciate mo doon na pag pinakita mo sa first timer, hindi niya ma-appreciate ng ganun kalalim eh. Pero goods doon sa mga veterano. Pero goods sa mga veterano. Ganda nito Na pag halimbawa sa mga normal na tao lang, ano yan? Ba't ganyan yung photo? Ba't maitim lang? Gets. Okay, ba't ganyan yung painting? Puro red lang. Saka or binaboy lang. Binaboy lang. Diba? Sa kanila, ganun yung tingin nila. Pero pag artist ka na matagal mo nang inaral lahat ng rules at alam mo na kung paano i-break yung rules, iba na kasi siya sa'yo eh. Diba? Iba na yung tingin mo sa kanya eh. Okay, round 3 tayo ni Plasma na yan. Tangina, napaka-healthy ng usapan na to. Ang dami ko rin na rito.
Dami rin na open Kuya Luns, no? Dahil sa magagandang tanong ni Jeloy. Yun, hanggang dito na lang mga pare ko. Hanggang sa muli. Maraming salamat lagi Kuya Luns sa mga ideya na napupulot ko, sa mga aral na dapat ko pang hasain talaga yung sarili ko. Maraming salamat Kuya Luns. At yun, hanggang dito na mga pare ko. Hanggang sa muli. Peace out.